Sa episode ng vlog nating ito, atin naman pong tunghayan ang kalagayan ng pamilya ni Ate Nida at Kuya Conrado. Sila ang mag-asawang lumapit sa atin upang humingi ng tulong. Ayon sa kanila, 7 years na daw po silang nakikipagsapalaran dito po sa Baguio City. Dahil sa wala silang natapos, kadalasan ang pinapasukang trabaho ay hindi pang matagalan. May pagkakataon na ilang araw lang pumapasok sa trabaho sa isang buwan at kadalasan ang napapasukang trabaho ay mga arawan, kaya hindi din sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Madalas kapos sila sa pambili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at hindi maiwasang pati sa pagkain ay kinukulang din. Kaya noong kinausap ako na kung maaari, mabigyan din natin sila ng tulong, naantig ang puso ko sapagkat aktwal na nakita ko ang kanilang sitwasyon, kaya hindi ako nag-atubiling balikan sila upang maihatid ang dala nating lingap para sa kanila. Umaasa ako na sa tulong natin, kahit papaano ay maibsan ang kanilang kasalukuyang suliranin. Ano yung... Ay, ano po yung ano? At the side ka, 321. Director. Hindi ko naman yung pangalan. Sardinas. Red. Live na ba yan, madam? Yeah. Sugar at saka mantika. Tsaka isang kabang ano din? Yung rice tulad ng hapon. Lily Grace. Opo. Kahit dalawang bagay. Lady Grace. Batay na rin sa kanilang pagsasalaysay, kahit minsan daw po ay hindi nila naranasang tumanggap ng tulong sa hindi nila kakilala, kaya noong una, medyo nahihiya pa silang lumapit sa atin. Mabuti na lamang at naglakas loob magkwento sa atin ang kanilang kapitbahay upang maiparating sa atin ang kanilang kaawa-awang kalagayan. Hinikayat ko pa si Ate Nida na huwag nang mahiya sa akin at sabihin sa akin kung anong tulong ba ang kanilang pangunahing kailangan. Sa pagkakataong ito, nabanggit niyang hanggat maaari ay mabigyan natin sila ng pagkain sapagkat wala na daw po silang bigas na maisaing. Malayo man ang kanilang bahay, hindi namin alintana ang pagod at hirap sa pag-akyat sa kanilang daanan.
napagdesisyonan pa rin naming pagtiyagaang akyatin ang bundok, maihatid lang natin ang ating tulong at maipadama sa kanila na kahit papaano'y may nagmamalasakit pa rin sa kanila. Narito po tayo ngayon sa bahay ni na Ate Nida at saka Kuya Conrado. Kahapon kasi nung nagpamahagi kami ng mga libreng gulay dito sa mga bahay dito, malapit sa kanila, in-approach po niya kami at nung nalaman tumutulong kami sa mga tao, sinabihan po kami na kung maaari, pati daw yung pamilya nila matulungan. Kaya sabi ko, babalikan namin sila. Kaya ngayong araw na to, kinalikan natin sila upang bigyan ng konting tulong mula po sa sarili nating pera. Inuulit ko po, wala pong sponsor sa ginagawa kong pagpipito sa mga pamilyang karapat-dapat na tulungan. Sisimulan ko lang to ang advocacy na ito para mahikayat yung mga ibang katulad ko na may pusong matulungin na hindi mag-alinta ng tumulong din sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Ngayon, Ate Nida at Kuya Conrado, pwede niyo bang ikwento sa amin yung kwento ng buhay niyo para malaman po ng ating mga tagapanood? Sa kami nga Margarita at damit ni Manisan, diba? Okay lang ito. Sige lang po. No, ada mangayap kanya ng trabaho, at kami trabaho. So, kung no mapang kami ni abada mangayap kanya nga ako ket mapang kami kano da 300 400 okay lang din nga kami ang manay nga gastin ni isa nga daw kasi na maraming mabili yung tubig tapos yung ulam yung ilangan ng bata paunin da kasi wala kami Kumbaga kinukulang. I-translate ko lang po yung sinabi ni Ate Nida. Ang trabaho daw po nila ay yung parang nakikipag-arawan. Yung hindi ba regular na trabaho. Kung halimbawa may magyaya lang sa kanila na magpatrabaho, doon sila pumapasok o nakiki-extra kumbaga. At ang isang araw daw nila ni Ate, 300 to 400, depende daw po sa ibibigay ng nagpapaarawan. Ganon din si Kuya. Hindi siya regular na employee at isa rin silang beneficiary ng Fortis po, di ba? Fortis. Opo. At saka yung budgeting nila, siyempre yung 300 to 400 at saka hindi regular na trabaho, iba-budget po nila yun ng isang araw, 2 araw. Kasi 4 po ang kanyang anak. Ang panganay niya is 13 years old at saka yung bunso ay 8 po, di ba? 8 years old. Yung tatlo, yung panganay, pangalawa at saka pangatlo niya is sabay-sabay po na nag-grade 3. Kasi galing po sila sa probinsya at nung pumunta po sila dito sa Baguio City, dito na sila nag-start mag-aral. From grade 2 hanggang grade 4 na po ngayon, di ba? Kaya nagkasabay-sabay yung tatlo. Tsaka yung bunso nila is grade 3. At oo nga naman, totoo yung sinabi ni Ate, kung iba-budget mo yung 300 to 400 ng ilang araw, kulang na kulang po sa basic necessities pa lang or basic necessities yung pang-araw-araw nilang kinakain mula almusal, tanghalian, saka hapunan at saka yung pambaon pa ng mga bata. Dito kasi sa barangay namin wala pong libreng tubig, nabibili po yun kaya per gram po yung binibili yung tubig. Yun po yung sinabi ni Ate. Ngayon, ano yung gusto nyong iparating sa amin na gusto nyong maitulong namin sa inyo? Salamat din mami kasi tulong yung kanya nga basit at agyaman kami ma'am na may sa kami nga matulungan sumit nga po basta malipit kami ito yung asawa ko ni husband ko ada sakit na ma'am. Ano pong sakit ni Kuya? May yung anong puso
Tapos na lagayan ng tubig. Kasi hindi makaano yung mabibigat ng trabaho. Opo. Si Kuya daw po, si Kuya Conrado, may sakit sa puso or baga. Baga siguro yung may tubig. Kaya hindi daw po siya makapagtrabaho ng mga mabibigat. Kaya yung mga light jumps ang pinipili niya. Kasi hindi kaya ng katawan niya. Tapos, dito po ba sa tinitirhan nyo, nangungupahan po kayo? Hindi na. May caretaker. Ay, bale, pinabantay po sa kanila itong shanty. Libre po. Mabuti naman, libre yung tirahan nila para hindi mabigat din yung pagbabudget sa renta ng buwan-buwan. Dito po kayo nakatira ng ilang taon po? 7 years. 7 years na. So, bali, itong tahanan kasi nila, parang yung tinatawag ng English na shanty or shop, yung maliit na, bali isang kwarto, dito na rin yung kusina, dito na rin yung tulugan, lahat po sila na pamilya sama-sama po dito. Yung 4 na anak niya, 2 mag-asawa, si ate at saka si kuya, saka may isang apo. May isang apo na nakatira dito sa kanila. So, bali, 4, 5, 6, 7. 7 po silang nakatira dito sa bahay nila. Ikwento mo pa ate yung buhay. Yung isang araw yung pwede naman ng yung pumunta kami sa probinsya kasi wala kami trabaho dito Baguio. Yung probinsya, meron kami pagkardenan, yung caretaker kasi pag mula-mula kami yung ulam, palay. Kasi wala kami trabaho dito Baguio. Ay, so, ang plano po ninyo, gusto ninyong umuwi sa probinsya. Kasi sa probinsya, may pwede kayong pagtamnan ng mga gulay. At oo nga naman, makalibre sila ng mauulam kung nasa probinsya. At saka medyo magaan yung paghanap ng trabaho po. Or may sarili kayong lupain na... Wala kaming sariling lupain. Kasi mayroon ng yung kakardenda. Mapalimit na garden kasi ay, opo. Kung pwede daw kasi sa probinsya may mga may-ari ng lupa na pwede nilang pasaka yun sa kanilang lupain at saka magkikipagporsyentuhan, ganon. Pwede po. At saka mas nakakabuti siguro kung doon kayo, di ba? Kaysa dito na wala kayong trabaho. So, kailan nyo balak na uuwi sa probinsya? Matapos yung test ng mga bata. Monday, Tuesday. 3 araw. Yung Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, bali next week, luluwas ako sa probinsya. Wala nang maiiwan dito. Wala yung isa lang yung first. Ay, yung panganay lang ang maiiwan. So, makakatulong pa rin sa kanya yung dinala namin konting tulong para may maiiwan sa kanya. May makain man yung sabi na natin, siguro ilang linggo na yan kung mag-isa siya. Malaking tulong na rin sa kanya. Kuya, kung uuwi kayo sa probinsya, ano pong magiging trabaho nyo doon? Kailan ako? Italtalon. Tapos. Ganun pa rin daw po ang magiging trabaho ni Kuya pag uwi sa probinsya is makikipagporsyentuhan sa sakahan. Yun ang sinasabi niyang talon, yung sa bukid po. So lahat kayo pupunta. Tapos yung panganay mo, siya ang maiiwan dito. Tapusin niya yung dihon school year. Tapos susunod din sa probinsya. Okay. So, at least makakagaan sa inyo pag uwi ninyo sa probinsya. Kasi mahirap mamuhay dito sa syudad nang wala pong pinagkukunan ng pang-araw-araw na gagamitin. At saka mahal ang bilihin ko dito. At least sa probinsya makakalibre kayo ng kahit mga gulay, ganun. Kung halimbawa, tamnan ninyo yung mga bakuran, kung maluwang man ang bakuran ninyo, malaking tulong na yun. Libre yung tubig. Opo. Hindi yung tubig, hindi mapapayaran. Libre. Oo nga. Libre sa probinsya kasi yung mga tubig. Hindi dito na binibili natin ng per gram. 40 pesos yata ang per gram dito. Malaking bagay na yung libre doon sa probinsya.
Ate, kuya, may dala po kaming konting tulong sa inyo. Naway makatulong po sa inyo. Guys, pagtutulungan po ako. Pasok natin. Halika na ate. Ilagay na natin dito sa loob. So, kung si gusto kong ilugotan, si display ko na siya. Pagkatapos ayusin ni Ate Nida ang mga groceries na naipamigay natin sa kanila, nabanggit niya sa akin na ngayon lang daw nila naranasang mapuno ang kanilang lagayan ng mga pagkain. Madalas daw ang kaya nilang bilhin ay isang lata ng sardinas at isang pakete ng noodle, at ito na daw ang magsisilbing ulam ng buong pamilya nila na kalimitang pinagsasalu-saluhan. Ito daw kasi ang medyo mura at kaya nilang bilhin. Kaya noong kinausap ako pagkatapos ng interview ko sa kanila, maluha-luha na lubos na nagpapasalamat ang mag-asawa sa dala nating tulong sa kanila. Kahit papaano daw ay hindi nila problemahin ang kakainin ng panganay nilang anak na maiiwan dito kung sila man ay babalik sa probinsya. Nagagalak din ang aking puso na sa mga ginawa nating pagtulong sa kanila'y maibsan ang pangunahin nilang pangangailangan sa pagkakataong ito. Humingi din ng paumanhin ang mag-asawa sapagkat hindi daw nila masabi ang lubos na pasasalamat dahil hindi sila marunong magtagalog. Ate, ano po masasabi niyo sa dala namin tulong ko sa inyo? Salamat po, ma'am. Ito, makatulong kayo sa amin ng pamilya ko. Salamat, ma'am. Sabi ko ni ate, salamat daw po sa nadala natin mga tulong at nakatulong po tayo sa kanyang pamilya. Ayan, natapos nating tulungan yung pamilya ni Ate Nida at Kuya Conrado. Ngayon, pupuntahan naman natin yung isang pamilyang inilapit sa atin na humihingi din ng tulong na na-scout po natin na karapat-dapat ding mabigyan ng tulong.